Una sa lahat, hindi na makahinga ang estudyanteng ito habang sinasakal ng kapwa niya grade 8 student sa loob ng CR ng isang paaralan sa Matina, Davao City. Maririnig pa sa viral video ang tawanan ng iba pang mga estudyante. Maya-maya, sinubukan na nilang umawat. Ay, tama. Time out. Kung saan humantong ang sakalan sa paaralan at ang ginawang aksyon dyan ng DepEd, yan ang dapat abangan. Darating na iba pang malalaking balita sa Frontline. DOJ at PNP nanawagan sa ICC na igalang ang umiiral na justice system ng ating bansa kaugnay ng investigasyon sa war on drugs. Pamilya ng isa sa mga biktima na si Kian de los Santos may mensahe naman kay dating Pangulong Duterte. Pangulong Bongbong Marcos bumisita sa burol ng pinatay na OFW sa Kuwait na si Julie B. Ranara. Inatasan ang Department of Migrant Workers na magpadala ng fact-finding team sa Kuwait. Sa mahal ngayon ng itlog, ilang mamimili, yung mas murang frozen egg o mga itlog na may crack ang pinipili. Babala naman ng Department of Health, pwede ang magdulot ng food poisoning. Mga supplier naman ng itlog sa Batangas nalulugi na raw dahil sa mahal ng patuka. Video ng isa na namang insidente ng police brutality sa Amerika inilabas ng Memphis Police Department. Liwat ka ng rally sumiklab. At Korean superstar Song Joong-ki, kinumpirmang kasal na sila ng British actress na si Katie Louise Saunders na confirmed na ring buntis. Sa gitna ng mataas pa ring presyo ng itlog, mabenta ngayon sa ilang palengke ang mga naka-plastic at mas murang frozen eggs. Ang iba naman mas pinipiling bilhin yung mga itlog na may crack na. Pero ang Department of Health may babala sa mga tumatangkilik na mga ganyang klaseng itlog. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City, naglalaro na sa 8 pesos and 50 centavos hanggang halos 10 pesos ang isang piraso ng itlog, depende sa laki. Kaya ang ilang mamimili, dumiskarte na para makatipid. Tulad na lang sa tindahang ito, mabenta sa mga suki ang kanilang frozen eggs. 55 pesos per kilo ang bentahan nito. Mula sa mga inipong basag na itlog, ang frozen eggs na ibinebenta ng poultry farms sa mga pamilihan. Ayon sa Department of Agriculture, hindi na bago ang bentahan ng frozen eggs. Karamihan daw sa mga parokyano nito, mga panaderya. Pero babala ng DA hanggang 3 araw lang tumatagal ang frozen eggs bago masira. Wala namang problema doon. Kasi pagdating naman doon sa poultry, pag may mga crack yung eggs, instead naman, total babasagin nilang naman yan, doon na mismo hiniwalay, ang lagay sa mga plastic bags yun na safe naman yun, malinis. Bukod sa frozen eggs, may mga kababayan tayong mas pinipiling bilhin, yung mga mas murang basag na itlog o yung mga may crack. Sa Metro Manila, ang Blumentritt ang pangunahing bagsakan ng itlog mula Calabarzon at Central Luzon. Dahil ang oras ang biyahe, hindi maiwasang mabasag ang ilang itlog, gaya na lang sa tray na ito, pero imbes na itapon, napapakinabangan pa at ibinebenta sa mas murang halaga. Ayon sa tinderong si Mikmik, 2 hanggang 4 na piso ang bentahan niyan, depende sa laki ng crack. Kapag bad crack o may butas na, 2 piso. Kapag semi-crack o may bitak lang, 3 piso. At kapag good crack naman o yung may kaunting lamat lang, 4 na piso kada piraso. Kumpara dun sa mga buo talaga. Kasi mas mahal po kasi yung buo na itlog eh. Halos karamihan po may yung mga nag sa mga kainan.
ginagawang yung nalo na torta ganon. Paglilinaw ni Mikmik, hindi lahat ng basag na itlog ay ibinebenta pa nila, lalo na yung mga bugok at yung mga nangingitim na. Itinatapon na raw kasi ito agad. Paalala ng DA, mapanganib sa kalusugan ang pagkain ng basag na itlog. Ngayon, kung pagdating sa palengke na sa trip at nabasag, lumabas na yung laman at kahalo pa yung shell, ang possibility na meron siyang contamination, which is not good already for our health. Kasi kung nakikita nyo, yung balat ng itlog minsan, may mga mancha, which is yung galing dun sa manok, or di kaya na ano na siya, exposed na siya dun sa other contaminants. Nagbabala rin ang Department of Health dahil posible raw pagmulan ng food poisoning ang pagkain ng mga basag na itlog. Kahit pa raw lutuin ang itlog, posibleng may bakterya na ito, partikular na ang salmonella, na maaring magdulot ng pagsusuka, pagkahilo at diarrhea. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Kaugnay pa rin ang balitang yan, mahal ang patuka sa mga manok kaya no choice daw ang mga supply ng itlog sa Batangas kundi magtaas din ang presyo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Ito ang San Jose, Batangas, ang itinuturing na egg basket of the Philippines. Ang buong bayan nakakapag-produce daw ng halos 11 milyong pirasong itlog kada araw. Sa bayan ng San Jose, kinukuha ang 85% ng supply ng itlog ng buong Pilipinas. Sabi ng mga egg producers dito, isa sa mga dahilan ng taas presyo ngayon sa itlog ay ang mahal na feeds o patuka sa mga manok. Yung feeds din na ginagamit namin na patuka para maka-produce ng itlog sa farm ay nasa 50% to 60% ang itinaas. So, napakaliit din ng sasabihing tubo. Sumasabay lang kami sa taas ng mga farm inputs na ginagamit namin sa farm. Sinilip ng news team ang isang feed mill o paggawa ng patuka sa bayan ng San Jose. Sangkap na soya at yellow corn o mais ang kailangang paghaluin para makagawa ng patuka na madalas imported pa. Noong 2019, nasa 1,100 pesos ang presyo ng kada bag ng patuka, pero ngayon, umaabot na ito ng 1,700 pesos. Highly dependent kami sa ini-import sa soya. Highly dependent kami sa mais na ginagamit namin. We have to balance yung protein, energy. So yan, pinag-aaralan din namin yan. Para ibig sabihin ay mas ganahan ang aming alagang manok sa patuka at ganahan ding mangitlog. Bukod sa mataas na presyo ng patuka, may problema rin daw talaga sa supply. Malaking populasyon ng mga layer farm kasi sa Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija ang nagsara noong nakarang taon dahil sa bird flu. Kaya aabot ng halos 8 milyong populasyon ng mga manok sa Central Luzon ang nawala. Kaya pinagkakasya na lamang daw ang napoproduce na itlog mula sa bayan ng San Jose sa mga probinsya sa bansa na kulang ang supply. Sa layer hen house na ito sa San Jose, Batangas na mayroong 15,000 manok, kaya nito makapag-produce ng nasa 12,000 itlog o halos 400 trays araw-araw. Marami kung tutusin. Pero dahil sa mataas na demand ng itlog at yung pagkalugi rin ng ilang mga layer farms, lumalabas na kulang pa rin ang supply nito. Umaabot na raw sa 6 pesos and 96 centavos ang production cost sa kada isang itlog sa San Jose dahil sa mataas na presyo ng feeds, inahing manok at iba pang maintenance nito. Ayon naman sa Philippine Egg Board, nakadepende sa mga trader at middleman ang nagiging dagdag na presyo sa production cost na minsan ay naglalaro sa piso hanggang 2 piso dahil na mas taas din ng presyo ng produktong petrolyo. Mas malaki ang gastos kung mas malayo. Pagka malayo ang biyahe mo, malaki yung chance na mas maraming mabasag sa itlog na ibibiyahe. Sa ngayon, pinalalakas din ng Batangas Egg Producers Cooperative o BEPCO ang pag-innovate naman sa mga sobrang itlog o yung tinatawag na off-spec o yung may mga basag. Ginagawa nila itong mga liquid egg o egg in a bottle, meron ding frozen, powdered, at ready-to-eat eggs. Yung liquid, ang gumagamit talaga nito is yung mga hotels, restaurants, airlines, at saka ang mga malalaking food manufacturing. Kasama na rin yung frozen. Ginagamit yan for products like ice cream, mayonnaise, and baking goods. So instead na matapon, naging mas magandang produkto.
Para sa mga mag-iitlog dito sa San Jose, Batangas, simple lang ang solusyon sa mahal na presyo ng itlog. Kabilang narito ang pagpapalakas sa local feeds o mga sarili nating patuka na gagamitan ng makabagong teknolohiya. At syempre, kinakailangan din daw tutukan ng pamahalaan ang pagpapababa ng presyo ng petrolyo at iba pang produkto na nakakaapekto rin sa halaga ng itlog. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Posible pang maapektuhan ang presyo ng itlog at ng iba pang bilihin dahil may taas presyo na naman bukas sa petrolyo o produktong petrolyo. 1 peso and 30 centavos ang idaragdag sa kada litro ng gasolina. Piso naman sa diesel at 1 peso and 35 centavos naman ang dagdag sa kerosene. Ito na ikatlong sunod na linggo ng oil price hike. Ito pang isa, pati presyo ng LPG, posibleng may big time price hike ngayong Pebrero. Sabi ng Republic Gas Corporation, hanggang mahigit 10 piso kada kilo ang nakaambang taas presyo. Pag nagkataon, mahigit 100 piso na ang dagdag niyan sa presyo ng kada tangke. Ang taas presyo sa petrolyo at LPG ay bunsod umano na mataas na demand sa China at ilang European countries. Susunod, kaanak ng isa sa mga biktima ng drug war na si Kian De Los Santos, nabuhayan sa muling paggulong ng investigasyon ng ICC. Dahil sa loob ng 5 taon, may sinasabi pa rin ng mga bangkay ng mga biktima. Lalaki sa Balera, Aurora, pinatay sa saksak ng katrabaho niya. Ang dahilan, malakas na paghilik. At isa na naman ang kaso ng bullying sa loob ng paaralan sa pulsa video. Estudyante na kunang sinasakal ang kapwa niya mag-aaral. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng mas pinalakas na Frontline Pilipinas. Talagang matapang, abay, huwag daw matakot sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa madugong drug war na nakaraang administrasyong Duterte. Ayon yan sa ilang grupo. Pero giit ng DOJ at PNP, wala silang nakikitang rason para manghimasok ang ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Masakit pa rin sa loob ni Randy sa tuwing napapadaan siya sa eskinitang ito sa Barangay 160 sa Caloocan. Dito kasi huling nakitang buhay ang kanyang pamangkin na si Kian Lloyd De Los Santos. Mula doon sa pinaglikuan natin, dito babagsak. Dati may kulungan to ng baboy dito at doon nakita si Kian na nakabagsak na. Nakabend yung knees niya tapos nakabagsak na siya. So ang tama ng bala dito at saka dito sa likod. August 17, 2017 nang mapatay sa anti-drug operation ng Caloocan PNP ang nooy grade 11 at 17 taong gulang na si Kian. Nakakulong na ang 3 pulis Caloocan na dawit sa murder, pero ibinasura ng korte ang kasong pagtatanim ng ebidensyang droga at baril. Kaya naman, nabuhayan ng loob ang pamilya De Los Santos sa muling paggulong ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa tiyuhin ni Kian na si Rudy, pagkakataon na ito para mabuksan din ang ibang kaso sa war on drugs. Pakisuyo, tingnan nila. Yung hindi lang kaso ni Kian. Para kasi masabi natin na talagang gumagana yung hustisya, balikan yung ibang mga kaso at tingnan. Dahil sa loob ng 5 taon, may sinasabi pa rin ng mga bangkay ng mga biktima. May mensahe rin si Rudy kina dating Pangulong Duterte at dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa matapos igiit ng dalawa na hindi sila makikipagtulungan sa ICC. Siguro tingnan ko na lang doon sa bagay at panghahawakan ko yung sinasabi nila na iginagalang nila at nire-respeto nila ang buhay at mahalaga sa kanila yon. This administration is looking to that. Maging ang pari at co-founder ng paghilom program na si Father Falvi Villanueva may natatanaw na pag-asa sa investigasyon ng ICC.
Isa ang grupo ni Father Villanueva sa mga sumusuporta sa mga naulilang pamilya ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings o EJK noong nakaraang administrasyon. Hindi rin napigilan ng pari na questionin ang mga pahayag ni na dating Pangulong Duterte at Senador De La Rosa. Para sa isang mambabatas na magsalita ng manigas kayo, para nakakalungkot at hahaluan pa ng ganun ba talaga kababa ang ating pagtanaw sa mga pinaslang at pinasabog ang bungo? Manigas kayo. Nakakalungkot na umabot tayo sa ganon. Hamon ni Villanueva sa kanila. Pero kung tunay na matatapang kayo, katulad ng inyong mga pinahayag, bakit hindi kayo maging bukas sa pagsisiyasat? Let the truth stand. Bagamat bukas sa pakikipagdialogo, iginiit ng Department of Justice na may sarili at gumaganang justice system ang bansa. Gusto natin protektahan ng ating sovereign tinatawag na independent tayong bansa na may working justice system naman po. Gumagana naman po yung korte natin, gumagana naman po yung prosecution service natin, yung mga law enforcement agencies natin ay gumagalaw po. On the other hand, hindi namin pinatalikuran ang challenge na investigate talaga itong war on drugs natin. Ang Philippine National Police naman nanawagan din sa ICC na igalang at kilalanin ang umiiral na hudikatura sa Pilipinas. May kakayahan naman daw ang bansa na papanagutin ang mga nagkasala. So we are a sovereign country. We have our own judicial proceeding. We don't see any reason why the ICC would come in to investigate because tuloy-tuloy naman ang ginagawang investigasyon ng ating kapulisan in tandem with the Department of Justice. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Ipapaaresto raw ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang mga taga-International Criminal Court oras na tumapak sila sa Pilipinas para mag-imbestiga sa drug war. Ayon kay Enrile, non-issue o hindi importante ang planong investigasyon ng ICC. Kaya hindi raw nila ito pinag-uusapan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung siya ang tatanungin, hindi niya papayagan ng ICC investigation dahil wala naman silang jurisdiction sa bansa. Naniniwala rin siya na ang mga aksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naaayon daw sa ating saligang batas. I will not allow them to come into the country to investigate here. They have to ask permission. We will not allow any of our officials to be investigated or tried by the International Criminal Court. Kambyo naman tayo sa ibang balita, pinagsasaksak ng 30 beses ang isang welder sa Baler, Aurora. Ang ugat ng krimen ang pagsita ng biktima sa suspect na malakas daw humilik. Base sa investigasyon, magkainuman ang biktimang si Hideo at suspect na si Romy Reyes. Matapos ang inuman, natulog na sila sa kanilang barracks. Sinita raw ni Yu ang madalas at malakas na paghilik ni Reyes, pati na ang pagsalita nito habang siya'y natutulog. Dito na raw nagpanting ang tenga ng suspect kaya pinagsasaksak si Yu. Umami naman si Reyes sa krimen. Anya madalas siyang ibuli ng biktima at pinagbabantaan pang papatayin kaya inunahan na raw niya. Naharap si Reyes sa reklamong murder. Susunod, gurong nagpakain ng basura sa mga estudyante niyang grade 2, hinatulan ng Korte Suprema na guilty sa child abuse. Sa Amerika naman, video ng pambubugbog ng mga pulis bago namatay ang lalaking inaresto nila, nilabas na ng mga otoridad. At Korean superstar Song Joong-ki kasal na sa kanyang British partner. Kumpirmado ring magkaka-baby na sila. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Guilty sa kasong child abuse ang hatol ng Korte Suprema sa isang guro na pinakain ng basura ang kanyang grade 2 students.
Sa frontline ng balitang niya, si Marlene Alcaide. Sa isang private school sa Antipolo City, maling leksyon ang ibinigay ng isang guro sa kanyang mga mag-aaral. October 20, 2006, sinermo na ni Teacher Melanie Garin ang kanyang mga grade 2 students dahil sa sobrang kalat sa classroom. Hanggang sa utusan niya ang mga grade 2 students na kainin ang mga kalat. Kabilang na ang pinagtasahan ng lapis, goma at iba pang basurang nasa isang dustpan gaya ng mga balat ng candy. Sa takot ng mga estudyante, sinunod nila ang utos ng guro. Pinaluwarin daw ng guro ang mga isinubong kalat ng mga bata. Pero isang estudyante ang nakaranas ng lead poisoning at post-traumatic stress disorder. Umabot hanggang sa Korte Suprema ang kasong child abuse na isinampa ng magulang ng isa sa mga biktima laban kay Teacher Garin. Sa inilabas na desisyon ng Supreme Court kamakailan, pinagtibay nila ang hatol ng mga naunang korte na guilty beyond reasonable doubt sa kasong child abuse si Garin. Sinentensyahan siya ng hanggang 6 na taong pagkakakulong at 75,000 pesos na halaga ng multa at danyos. Sa affidavit ng guro, iginiit niyang dinidisiplina lang niya ang mga bata para matutunan nila ang halaga ng kalinisan. Matagal nang nag-resign sa eskwelahan ng guro. Wala na rin makapagsabi kung nasaan siya ngayon. Sinubukan naming kunin ang panig ng Department of Education pero hindi sila nagkomento. Para sa ACT Teachers Party List, sa ganitong mga pagkakataon, dapat ding tingnan ang sitwasyon ng mga guro. Marami raw kasing pwedeng makaapekto sa mga teacher kaya sila nakakagawa ng ganitong bagay. Gaya na lang ng dami ng mga hawak nilang estudyante at klaseng tinuturuan. Talagang ang resulta po nito ay nauubos yung lakas natin at and many times ay talagang lumalabas yung pagkaubos ng pasensya. This is not to justify the case, but what we are saying is paano ba natin mapipigilan? Para proteksyonan ang mga guro, isinusulong ng ACT Teachers Party List na maipasa na ang Student Discipline and Teacher Protection Bill. Layo nitong hindi basta-basta masampahan na reklamong kriminal ang mga guro sa pagdidisiplina sa mga estudyante. Sa ilalim ng panukala, dapat gumawa ang Department of Education ng Code of Discipline o Student Manual sa mga eskwelahan. Bibigyan naman ng training ang mga guro kung papaano ang tamang pagdidisiplina sa mga estudyante at pamamalakad sa loob ng classroom. Sakaling sampahan ng kasong child abuse o kriminal ang guro o sino mang school personnel, bibigyan sila ng legal assistance ng DepEd. 2015 pa na ihain ang panukala at hindi pa lumulusot sa Kamara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Eksaktong 3 taon na po ang nakakaraan nang maitala ang unang kaso ng COVID-19 sa ating bansa. January 30, 2020 nang kumpirmahin ng Department of Health na may nakapasok ng individual na may COVID-19 na noon ay tawag pang Novel Coronavirus o nCoV. Chinese national yan na edad 38. Bumiyahe siya mula Wuhan City sa China na ground zero ng pandemya at mula noon lumobos sa mahigit 4 na milyon ang kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Sa huling datos kahapon ng DOH, 3.9 million dyan ang gumaling na sa sakit. Pumalo naman sa mahigit 65,000 ang death toll, habang 166 naman ang mga bagong kaso. Metro Manila ang lugar na may pinakamaraming bagong kaso. Sumunod ang Cavite, Negros Occidental, Davao del Sur at Iloilo. Bumaba naman sa 9,000 mark ang mga aktibong kaso o yung mga nagpapagaling pa lang sa COVID. Huling sumampa ang bilang na yan ang active cases noong July 2022. Ayon sa Okta Research, ibig sabihin nito, pababa na ang trend ng COVID cases. At kasunod niyan, naniniwala ang infectious disease expert na si Dr. Ronjin Solante na handa na ang bansa para tuluyan ng i-lift ang public health emergency sa COVID-19. In a way, at this point in time, hindi na natin na-consider yung napakaseryoso ng COVID because for many more months na na-obserbahan natin, konti na lang yung napupunta sa hospital. Sa yan. Pangalawa, yung vaccination rate natin. Kadalasan ng mga bansa, mataas na mga vaccination rate. And ito yung population immunity na isa sa mga reason why hindi tumataas ang mga na-hospital natin ngayon. So there are more reasons to believe na hindi na siya emergency but still a public health concern.
Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Development Plan o PDP para sa susunod na 5 taon. Sa inaprubahang Executive Order No. 14, nakasaad na ang PDP ang magsisilbing roadmap ng Pilipinas sa pagpapalakas ng ekonomiya. Sakop din ang direktibang ito na dapat ding sumunod sa plano ang mga ehensya ng gobyerno, mga universidad at kolehiyo, pati na ang lokal na pamahalaan. Sa kanyang talumpati naman sa PDP Forum, sinabi ni PBBM na hindi sapat ang mga lumalabas na magandang numero kaugnay sa ekonomiya ng bansa. Dapat daw kasi itong maramdaman ng mga ordinaryong Pilipino. It is a plan that will set the Philippines towards becoming an upper middle income country by the year 2025. But beyond economic development, the plan also focuses on social development and protection, disaster resilience. This is where we need all our partners' inputs, our partners in the local government, our partners in the private sector, our partners in civil society, even our partners in the uniformed services. Every part of society must be part of this transformation. And if we do that, if we manage to put together these best minds that can apply their particular talents to the problems that we face, we will set sail towards transforming our sectors. Susunod, mga rescuer na naghahanap sa nawawalang Cessna plane sa Isabela, nagkakasakit na sa paggalugad sa bulubunduking Sierra Madre. At Jaja Santiago nagsalita na sa issue ng kanyang Japanese citizenship. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa rin ang Frontline Pilipinas. Anim na araw nang hinahanap ang nawawalang Cessna plane sa Isabela. Ang ilang rescuer ay nagkakasakit na sa paggalugad sa Sierra Madre. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Kapit-bisig sa pagtawid sa mabatong ilog. Buwis-buhay rin ang pag-akyat sa matatarik na bulubundukin at masukal na gubat. Nalaksan tayo. What the heck? Matindi yan, sir, ah. Ganito ang sinusuong ng mga sundalo. Pulis at rescuer nakasama sa ground search sa Isabela para sa Cessna 206 plane at 6 nitong sakay na mag-iisang linggo nang nawawala. Umulan man o umaraw, tuloy ang kanilang misyon para marating ang itinuturing na Site Alpha o posibleng lokasyon ng eroplano sa Barangay Dikaruyan, bayan ng Divilacan. Kung saan abuti ng dilim, doon na sila nagpapalipas ng gabi. At pagputok ng liwanag, simula na ulit ang kanilang paggalugad. Yung mga galing sa mga rescue po natin na naglulakad at maraming na-report na magkatrangkaso kagabi kasi sobrang lamig po din sa bundok. Napakahirap po nung paglalakad nila, mahirap din yung searching kasi foggy. Hindi nila halos makita at saka doon sa testimony po ng mga nakausap natin, may mga malalaking crack. Matindi tong daan dito, ah. Dinadaanan nila mga butas-butas. So hindi sila pwedeng magtangad-tangad ng kunatilok kasi baka mahulog sila sa mga crack na nadadaanan. Simula noong Sabado, nakatutok ang ground search team sa bahaging ito ng Barangay Dikaruyan. Dito sinasabing naispatan ng ilang barangay officials ang isang puting bagay na maaring bahagi ng nawawalang eroplano. Magmula sa command post sa Barangay Hall hanggang sa bungad ng Site Alpha, 4 hanggang 5 oras ang lakaran. Pero wala pa rin impormasyon kung nakarating na roon ang rescue team. Tsaka hirap po ngayon kasi yung communication through radio. Handheld radios lang po ang gamit natin. Medyo choppy kasi.
tumulong na rin sa paghahanap sa eroplano ang mga katutubong dumagat. Ang kaanak ng 4 sa 6 na sakay ng nawawalang eroplano, malaki ang pasasalamat sa sakripisyo ng mga rescuer. Pero meron pa rin siyang hiling. I'm just asking for everybody, lalo na yung mga local dyan, na alam naman nila yung mga lugar. Nanghihingi na rin po ako ng tulong sa inyo. Please help my family. Para mabubuong na ako eh. Andun na yung talagang bibigay na talaga ako kung wala akong gagawin, kundi bantayan yung bawat minuto, bawat oras. Kasi days na yun, napakatagal na. Pangatlong araw nang hindi makapag-aerial search ang helicopter ng Philippine Air Force dahil sa makapal na ulap sa bahagi ng Sierra Madre. Kaya lahat nakadepende muna sa paghahanap ng mga nasa bundok. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson Eric Apolonio, humingi na rin sila ng tulong sa Hong Kong at Japan para ma-detect kung may distress call sila natanggap mula sa Cessna 206 plane bago ito mawala. Wala po silang na-detect. So, ang ginawa ng Hong Kong Mission Control, i-refer tayo sa Japan Mission Control, pareho rin ang naging resulta, wala po. Yung pangatlo natin, yung aming CNSATM dito, yung radar, negative din yung info na hindi malocate yung nasa aircraft. Dagdag pa ni Apolonio, posibleng hindi gumana ang Emergency Locator Transmitter o ELT ng Cessna plane. Dapat kasi automatic itong nagpapadala ng distress signal sa air control towers oras na magkaaberya. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Nakaisang ginto na ngayong taon si Pinoy pole vaulter EJ Obiena matapos manguna sa isang kompetisyon sa Roubaix, France. Na-clear ni Obiena ang 5.82 meters para makuha ang gold sa Perche en Or tournament. Hindi na yan napantayan ng silver medalist na si Yao Tsien ng China na naka 5.75 meters lamang. Naka-bronze naman ang pambato ng France. Bago ang panalong ito, nagwagi na rin si EJ ng silver sa isang kompetisyon sa Germany. Sa basketball naman, dominating win ang ipinamalas ng San Miguel Beermen sa kanilang opening match sa PBA Governors Cup kontra Phoenix Fuel Masters. Extended naman sa 3 ang winning streak ng Converge Fiber Xers. Nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Dikit ang laban hanggang sa huling minuto sa pagitan ng Converge Fiber Xers at Magnolia Hotshots sa PBA Governors Cup. 5 puntos lang ang lamang ng Converge with 40 seconds left. 111 to 106. McCree attacks Steg, gets the contact plus the foul. Napaliit pa ng Magnolia ang lamang sa 2 sa tulong ng 3-point play ng kanilang import na si Eric McCree. Chance na sana ng Magnolia na makuha ang winning shot sa huling 10 segundo, pero nagmintis si McCree nang magpakawala ng 3-point shot. Eric throws it up for the win. No! And Converge survives the comeback scare. Nakatakas ang Converge sa final score na 111 to 109. Nanguna sa opensa ng Converge si Jamal Franklin na nag-ambag ng 26 points at 13 rebounds. 3-0 na ang standing ng Fiber Xers. Pero hindi pa raw nagpapakampante si Coach Alden Ayo, lalo na para sa kanilang import. Jamal is still adjusting dun sa sistema namin. And right now, what I can say is we're very predictable. Hopefully, yung mga susunod na araw, makapag-adjust si Jamal dun sa mga plays namin because we don't want to call those plays all the time. Denomina naman ng San Miguel Beermen ang Phoenix Fuel Masters sa kanilang opening game ngayong conference. Unang 6 na minuto pa lang ng laban, tinampakan na ng Beermen ng Phoenix 23-9. Hindi na pinabawi ng San Miguel ang Phoenix hanggang sa matapos ang laro sa score na 114-93. Ayon sa bagong coach ng San Miguel na si George Gallant, wala naman siyang masyadong binago sa strategy ng Beermen. We just can't relax, we just, as what I always tell them, we always have to play 48 minutes. If we tend to relax, we're giving the opponent chances to come back. So we just have to play hard for 48 minutes, whether you're coming off the bench or you're starting.
Muling sasabak ang Beermen sa Governor's Cup action sa Miyerkules, February 1 sa PhilSports Arena. Makakaharap nila ang Blackwater Bossing ng 3 p.m. Sunod namang magtatapat ang TNT Tropang Giga at NLEX Road Warriors 5:45 p.m. pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Mapapanood yan ng live sa TV5 at One Sports. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Marami pa pong Frontline News sa sports, kaya dyan lang po kayo mga kapatid. Pagkatapos ng mga espekulasyon, ngayon confirmed na talaga. Ang British actress ngang si Katie Louise Saunders ang bago nagpapatibok sa puso ni Korean superstar Song Joong-ki. And hindi lang sila basta in a relationship. Si Katie at Joong-ki kasal na. Sumulat pa si Joong-ki sa kanyang fans. Dito na niya ni-reveal na masaya na silang magkasama ni Katie. Nagsimula na rin daw silang bumuo ng pamilya. At ngayon nga'y may inaabangan na raw silang precious life. Noong nakaraang buwan lang, nang kumpirmahin ng kampo ni Joong-ki na may girlfriend na nga ang British actor. Ilang kapatid stars naman ang kinilala sa kakatapos ng Philippine Movie Press Club o PMPC Star Awards for Television. Wagi bilang Best Primetime TV Series ang Wag Kang Mangamba. Winner din dyan bilang Best Drama Supporting Actress si Sylvia Sanchez. Ang supporting star din ng programa na si Renchi de Guzman ang kinilalang Best New Male TV Personality. Wagi naman bilang Best Drama Actress ang actor sina Jody Santa Maria at JM de Guzman. Itinanghal namang Best New Female TV Personality para sa programang Sunday Noontime Live o SNL si Catriona Gray. Si Kim Chiu naman ang Best Female TV Host para sa It's Showtime. Ginawaran naman si Senator Idol Raffy Tulfo ng Excellence in Broadcasting Lifetime Achievement Award. Ito po inaalay ko sa lahat ng mga maliliit nating kababayan, mga manggagawang Pilipino na madalas inaapi, inaabuso at iniisahan. Para sa inyo po itong lahat. Magandang gabi. Salamat po. Congratulations sa inyo, mga kapatid. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, grade 8 student sinakal ng kapwa niya estudyante sa loob ng CR ng kanilang eskwelahan sa Davao City. Pangulong Bongbong Marcos inatasan ng Department of Migrant Workers na magpadala ng fact-finding team sa Kuwait kasunod ng pagpatay kay Julie B. Ranara. At silipin ang pagbabalik ng nag-iisang hari ng primetime na si Coco Martin para sa Batang Quiapo. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng mas pinalawig na Frontline Pilipinas. Pangulong Bongbong Marcos bumisita sa burol ni Julie B. Ranara. Utos niya sa Department of Migrant Workers alamin ang lagay ng iba pang OFW sa Kuwait. We are also scheduling bilateral meetings with Kuwait to look at the agreement that we have to see if there are any weaknesses. Estudyante sa Davao City nanakal ng kapwa niya grade 8 student. Video ng isa na namang insidente ng police brutality sa Amerika inilabas ng Memphis Police Department. Please stay on the ground! I'm fixing to tase you! Everybody, clap yourselves on the back. Kaliwat kanang rally sumiklab. At mga referee sa NBA inamin ang kontrobersyal na foul call o no foul call kay LeBron James sa laban ng Los Angeles Lakers at Boston Celtics. Viral ngayon ang video ng pananakal ng isang estudyante sa kapwa niya grade 8 student sa loob mismo ng kanilang eskwelahan sa Davao City. Isa yan sa dumaraming reklamo ng bullying na natatanggap ng Department of Education sa mga nakalipas na buwan.
Nasa frontline ng balitang yan si Jem Avancenia. Hindi na makahinga ang junior high school student na ito habang sinasakal ng isa pang estudyante sa loob ng CR ng Ateneo de Davao University. May nagtangkang umawat. Pero imbis na tumigil, lalo pang hinigpitan ng estudyante ang pagsakal niya sa biktima. Maririnig na may ilan ding nagtatawanan sa likod ng kamera. Makalipas ang ilang sandali, sakalang pinakawalan ang biktima at itinulak papasok sa isang cubicle. Mabilis na kumalat sa social media ang video na ito. Wala pang detalye ang Davao City Police sa insidente, pero ayon sa isang reliable source, parehong grade 8 ang mga estudyante sa video. Nangyari raw ito 2 linggo na ang nakakalipas. Kanina, pinuntahan namin ang junior high school branch ng Ateneo de Davao sa Matina at ang main campus sa Rojas Avenue. Pero tumangging magbigay ng panayam ang pamunuan ng universidad. Sapat na raw ang ipinost nilang opisyal na pahayag sa social media. Sa pahayag na inilabas ng Ateneo de Davao University, sinabi nilang ipinatawag na ng kanilang pamunuan ang mga estudyanteng sangkot sa insidente, maging ang kanilang mga magulang. At habang patuloy ang investigasyon, pakiusap nila sa lahat na respetuhin ang privacy ng mga estudyante, maging ng kanilang mga pamilya upang maiwasan raw ang misinformation. Base sa Implementing Rules and Regulations ng Anti-Bullying Act of 2013, nakasaad na mahigpit na ipinagbabawal ang pambubuli at pananakit sa loob ng eskwelahan. Pero ayon kay Department of Education spokesperson Michael Powa, pwedeng magpatupad ng mas malinaw na anti-bullying policy ang mga paaralan. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang DepEd Regional Office sa Ateneo de Davao University. We still coordinate with the schools to ensure na meron pong investigation na nangyayari at meron din silang, whether it be programs on bullying or other programs that are related dun sa pagpapatakbo nila ng mga polisiya natin. So that is what we're doing right now. Noong Nobyembre at Disyembre, 78 reklamo ang natanggap ng DepEd hotline na karamihan mga biktima ng bullying. Sa mga nakakaranas ng pambubuli sa loob ng paaralan, maaaring tumawag sa DepEd hotline na makikita sa inyong screen. Nagbabalita mula sa Frontline, Jem Avancenia, News 5. Sinermonan naman ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig sa Senado ang ilang tauhan ng isang malaking department store dahil sa panggigipit umano nila sa ilang kahera. Sinisisi at sinisingil daw kasi ang mga cashier sa mga nawawalang pera. Sa frontline ng balitang niya, si Camille Samonte. Puro ka suspetsa wala ka talagang hard evidence, so wala kang karapatan na pagbintangan at pilitin o umamin yung isang tao. Nag-init na naman ang ulo ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig sa Senado kanina. Sinavon ni Tulfo ang ilang opisyal ng department store na Landmark dahil sa umano'y panggigipit nito sa ilan nilang kahera. Inirereklamo ng ilang cashier ang Landmark dahil sa kanila raw sinisisi at sinisingit ang umano'y shortage sa narimit na kita. Ang isa sa mga nagrereklamong cashier na naunang dumulog kay Senator Tulfo noong October 2022, pinagbintangang nagnakaw ng 5,000 piso. Hindi raw nangyari ang accounting ng pera sa harap ng kahera na siyang ikinaiinis ng senador. Ako ay hindi kahera, okay? Pero ang alam ko, kapag kayo ay mag-audit ng mga kahera pagkatapos ng kanilang duty, di ba sa harap nila dapat nagbibilangan? Hindi yung wala na sila. And then, pagbalik nila kinabukasan, sa kanyo na sasabihin sa kanila na sila short. Kwento ng iba pang kahera na humarap sa pagdinig kanina, pilit silang pinapaamin na sila ang may kasalanan sa pagkawala ng pera. Kinaltasan din daw ang sahod nila nang walang pahintulot nila. Ang isang araw sa mga biktima, umabot sa 12,000 pesos ang nabawas sa sweldo. Magpapasko po na short po siya, tapos sinait po talaga yung sahod niya, wala pong tinira sa kanya. Hindi pinalampas si Senator Tulfo ang sistema na yan. Bakit kinakailangan mo kausapin paulit-ulit at madamay pa yung mga kamag-anak at pilit mong paaminin? Kasi po, may short po siyang almost 5,000. Madaling magduda. Ang pinakamahirap is magpakita ng solid evidence to prove your suspicion. In this case, puro ka suspetsa. Tingin tuloy ng iba pang senador, may modus sa loob ng Landmark. Pagdating ng sa bilangan, pwedeng sabihin ng kung sino man Poncio Pilato dyan, oy, kulang to, sabihin natin kulang.
Ang maapektuhan itong mga kawawang kahera. Naihain na sa National Labor Relations Commission ni NLRC ang reklamo ng mga cashier at hinihintay na ang tugon dito ng pamunuan ng Landmark. Magkakaroon naman ng isa pang pagdinig ang Senado sa isyong ito. Unang lumapit ang mga dating cashier sa programa ni Senador Raffy Tulfo sa Wanted sa radyo noong Oktubre at Nobyembre. Sa hiwalay na pahayag, sinagot ni Senator Tulfo ang mga bumabatiko sa pagpapadala niya sa Senado ng mga reklamo sa kanyang programa. Privilege speech ko po, isinasalang ko po yan sa plenaryo nang sa gayon makarating po sa lahat ang problema ng nakararaming Pilipino na lumalapit po sa action center natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Pinare-review na ni Pangulong Bongbong Marcos ang labor agreement sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait. Kasunod yan ng malagim na pagpaslang sa kababayan nating OFW na si Julie B. Ranara. Live mula sa Las Piñas, sa Frontline ang balitang yan si Mon Gualvez. Mon, anong update sa burol ni Julie B? Julius, dumating na rin dito sa burol ni Julie B. Ranara si Pangulong Bongbong Marcos at ang utos niya sa Department of Migrant Workers alamin ang kalagayan ng iba pa nating mga kababayan nagtatrabaho ngayon sa bansang Kuwait. Nakiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa mga naulila ni Julie B. Ranara, ang 35 anyos na OFW sa Kuwait na pinugbog, sinagasaan at saka sinunog ng 17 anyos na anak ng kanyang amo noong January 21. Sa kanyang pagbisita, iginiit ng Pangulo na kailangang reviewin muli ang labor agreements ng Pilipinas at Kuwait. We are also scheduling bilateral meetings with Kuwait to look at the agreement that we have, to see if there are any weaknesses in the agreement that allowed this to happen, and to make sure that those weaknesses are remedied so that the agreement is stronger and will be more supportive of our workers, and furthermore that we hope this will never happen again. Inutusan na rin ng Pangulo ang Department of Migrant Workers o DMW na magpadala ng fact-finding team sa Kuwait para personal na alamin ang lagay ng mga Pilipino roon. Sa tala ng DMW, may 200 pa raw na distressed OFWs doon. Sila yung mga nasa shelter ng pamahalaan na tinatarget ng mapauwi sa bansa sa Pebrero. Sa kaso naman ni Julie B, sinabi ni OWA Administrator Arnel Ignacio na hindi nakarating sa kanila na may mabigat na palang pinagdaraanan ng OFW. Wala rin sila namang sinubmit na mga complaints kasi that time nandun pa ako sa Kuwait noon eh. So I could have easily responded to the call, pero wala kasi. Wala, kausap lang nila, nagkwento lang ng yung daw isa niyang alaga medyo magaspang ganun. So hindi rin naman nila sinabi lang umuwi ka na. Sinuspindi naman na ang agency ni Ranara na Catalyst International Manpower Services at ang counterpart nitong Platinum International Office for Recruitment of Domestic Manpower sa Kuwait hanggat hindi na natapos ang pagsisiyasat. Pero para kay Senador Raffy Tulfo, dapat magpatupad muna ng deployment ban sa Kuwait. Kailangan do kasing maglatag muna ng mga dagdag na panuntunan para maproteksyonan ng mga OFW katulad ng mahigpit na proseso ng screening at pagkakaroon ng psychiatric exam para sa mga employer, pati na sa mga kasama nila sa bahay. Matagal kong sinasabi to, bago ma-deploy ang ating OFW sa ibang bansa, sa mga bansa tulad ng Kuwait, katakot-takot po na screening ang ginagawa. Pero pagdating doon sa employer, walang guarantee na itong employer na ito ay malinis at matino, na mentally stable sila. Dapat yon, yung mga employer well-screened din. Bago pa ang kaso ni Ranara, 2 beses nang nagpatupad ng deployment ban sa Kuwait. Una, noong 2018 nang matagpuan ng DH na si Joanna Demafelis na bangkay na sa loob ng freezer ng mag-asawang amo niya na Lebanese at Syrian. Nabawi lang ang ban na yan noong magpirmaan ng kasunduan ng Pilipinas at Kuwait tungkol sa workers' rights kung saan kabilang sa mga kondisyon ang hindi pagkumpiska sa passport at cellphone ng OFW. Sunod na naglabas ng deployment ban sa Kuwait ay noong January 2020 nang mapatay din ang DH na si Jenaline Villavende ng kanyang babaeng amo dahil sa selos. 1 buwan makalipas niyan, na-lift ang ban matapos makasuhan ng mga employer. Pero may agam-agam si Senator Cynthia Villar sa deployment ban.
Maapektuhan daw kasi nito ang nasa 270,000 na mga Pinoy na nagtatrabaho sa Kuwait, kung saan 195,000 ay mga domestic helper. Pag nag-deployment ban daw, baka mahirapan yung existing doon. Mahirapan, kaya ayaw na rin nila. Parang they want to keep good relations para dun sa mga existing na OFW doon to protect them. Kahit ang DMW, mas pabor na palakasin na lamang ang labor reform policies sa halip na mayat-mayang pagbawalan ng mga OFW na pumuntang Kuwait sa tuwing may mapatay na kababayan natin doon. Pag nag-impose naman tayo ng ban sa Kuwait, saan naman lilipat din itong mga kasambahay, no? Saan, anong market naman ang pupuntahan nila, no? Another concern of ours, pag nag-impose tayo ng ban, yung mga employers na merong Filipino domestic workers, lalo yung hindi papayag na mapauwi yung kanilang kasambahay dahil alam nila na walang kapalit from the Philippines. As Vice Chairman of this committee, kung si Tulfo naman daw tatanungin, may iba pa naman daw labor markets kung saan in-demand din naman ng mga Pilipino tulad ng Guam, Romania, Austria at Hong Kong. Of the cases filed by landmark complainants. Julius, hanggang sa ngayon nananatiling mahigpit ang pagpapatupad ng off-limits rule, partikular sa mga kawani ng media na makapasok sa mismong burol ni Julie B. Hindi pa rin nila matukoy sa ngayon kung kailan eksaktong ililibing ang napaslang na OFW, habang hinihintay din nila na mailabas yung resulta ng ginawang autopsy sa mga labi nito na posibleng ilabas daw makalipas ang 2 linggo. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sa ibang balita, bistado ang modus ng 3 nagpapanggap na food delivery rider. Arestado ang mga suspect na notorious palang snatcher ng cellphone sa Maynila. Nasa frontline ng balitang yan si Josh Camo, exclusive. Naglalakad sa Gastambide Street sa Sampaloc, Maynila ang 2 lalaking yan. Nang salubungin sila ng 2 motorsiklo. Nang magkatapat, hinablot na ng nakamotor ang cellphone ng isa sa mga naglalakad. Sinubukan pang habulin ang ninakawan ng mga snatcher pero hindi na ito naabutan. Sa isa pang kuha ng CCTV, sa Galicia Street naman, makikita ang isang babaeng nagsa-cellphone habang nasa gilid ng kalsada. Makalipas ang ilang sandali, isang humaharurot na motor ang dumaan sa tapat niya. Hinablot na rin pala ng nakamotor ang cellphone ng babae. Nangyari ang serya ng nakawanayan nitong Martes. Nakunan pa ang pagtakas ng mga sospek sa ibang anggulo ng CCTV. At sa parehong pagkakataon, makikitang nakasuot ng uniforme ng isang food delivery app ang mga magnanakaw. Sa Oplan City na isinagawa ng mga pulis nitong Miyerkules, nadakip ang mga sospek. Itong mga sospek na flag down ng ating mga kapulisan at wearing helmet, parang di mapalagay Parang aligaga na di mo mawari Yung ang isa, tatakas pa sana. Buti naharang ng kapulisan natin. Kinilala ang mga suspect na sina Arnold Aguilar, 27 anyos, Jeffrey Villamor, 25 anyos at Kenneth Villanueva, 19 anyos. Ayon sa mga pulis, mga notorious na magnanakaw ang mga suspect. Target daw nila ang mga nagsa-cellphone sa kalsada. Bahagi rin daw ng modus ng mga snatcher ang magsuot ng uniforme ng mga food delivery rider. Yung wearing ng food delivery service, nila yan cover front nila yan Kaya sila nag-uniform ng ganyan para hindi sila masyadong agaw pansin. Umamin naman ang mga suspect na hindi sila tunay na mga food delivery rider. Umamin din sila sa pagnanakaw. Nag-iikot lang po kami, tapos tuturo niya po sa akin yung daan. Kung may makita po, yun po, pinapadikit niya lang po sa akin, tapos siya na po bahala. Nabawi mula sa mga suspect ang 2 cellphone, ang gamit nilang motorsiklo at meron ding baril, sumpak at bala. Nagbabalita mula sa frontline, Josh Camo, News 5. Susunod, video ng pambubugbog ng mga pulis sa Amerika bago namatay ang lalaking inaresto nila, inilabas ng mga otoridad. At Pinay volleyball star Jaja Santiago sumagot na sa bali-balitang mag-Jajapan na siya. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Sinibak sa serbisyo ang 5 pulis na nambugbog sa isang motorista sa Tennessee sa Amerika. Ang karahasan ng mga pulis sa pulsa kanila mismong mga body camera. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Ito ang videong kuha ng Memphis Police nang arestuhin ng 29 anyos na si Tyre Nichols noong January. Get on the ground! I'm on the ground. Lay down! Kinuli siya dahil sa umani traffic violation. Pero sa loob ng 3 minuto, makikita kung paano siya pinagtulungang bugbugin ng 5 pulis. Bukod sa mga suntok at tadyak, ginamitan pa ng taser at pepper spray si Nichols. Give me a hand! Give me a hand! Maririnig pa siyang humihingi ng tulong, lalo't ang bahay nila ay halos 60 metro na lang ang layo. Mom! Give me a hand! Naisugod pa sa ospital si Nichols pero namatay rin siya makalipas ang 3 araw. Inilabas ng mga otoridad ang kuha ng body cam kasabay ng pag-usad ng kasong murder. Sinibak na rin sila sa police force at binuwag ang kinabibilangan nilang specialized police unit. Kaliwat ka ng rally ang isinagawa bilang pagkondena sa karahasan at panawagan ng hustisya para kay Nichols. Sa New York, nagpang-abot pa ang mga rallyista at mga pulis. Sa ngayon, nakausap na ni US President Joe Biden ang pamilya ni Nichols. Aminado siyang malaking hamon ang mga krimeng kinasasangkutan ng mga mismong alagad ng batas. Kaya hihikayatin niya ang US Congress na ipasa ang George Floyd Act na siyang susugpo sa police brutality at misconduct. Ito ang kuha sa body camera ng mga pulis nang rumesponde sila sa tawag mula sa bahay ni dating US House Speaker Nancy Pelosi sa California, Oktubre ng nakaraang taon. Pagbukas ng pinto, ito na ang eksenang bumungad sa kanila. Ang nakapantulog pang 82 anyos na mister ni Pelosi na si Paul makikitang pinipigilan ng isang lalaking may hawak na martilyo. Drop the hammer. No. Hey. What is going on right now? Pero hindi nagpaawat ang lalaki. Ilang segundo lang, tumagal ang pag-atake pero matinding pinsala ang inabot ni Pelosi, kabilang ang skull fracture. Sa hiwalay na video, makikitang 42 anyos na salari na si David DePape na pumasok sa bahay ng mga Pelosi matapos niyang basagin ang salamin sa bintana. Si Pelosi nakatawag pa ng 911 habang kasama si DePape. This gentleman just came into the house and he wants to wait here for my wife to come home. Inilabas ng San Francisco Authority sa mga video bilang ebidensya laban kay DePape na nahaharap sa patong-patong na kaso kabilang ang attempted murder. Sa investigasyon ng mga pulis, sinabi ni DePape na pinasok niya ang bahay nila Pelosi dahil plano niya itong i-hostage para pagbayarin sa kaliwat ka ng krimen na ginawa umano ng Democratic Party. Matanda ang sinabi ni Pelosi na ang pag-atake sa kanyang asawa ang isa sa mga dahilan kung bakit siya bumaba bilang House Speaker. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Umami ng mga NBA referee na may foul talaga sa game winner sanang layup ni LeBron James kontra Boston Celtics. Para sa ibang NBA players, hindi sapat ang sorry lamang at dapat managot ang game official sa maling tawag. Nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Kitang-kita! May foul kay LeBron James sa huling play ng fourth quarter sa laban ng Lakers at Celtics nitong linggo. Panglamang sana ng LA ang layup ni LBJ pero dahil sa no call, umabot sa overtime ang laro kung saan natalo ang Lakers 125-121. Sa isang tweet, sinabi ni LeBron na big time ang sakit ng kanilang pagkatalo. Tahasan namang sinabi ni Lakers forward Anthony Davis na nadaya sila. Nagpahaging naman si LA coach Darvin Ham sa officiating.
Hindi raw makakakuha ng tamang tawag ang best player on earth. Agad inako ng NBA Referees Union ang pagkakamali na tinawag nilang gut-wrenching. Para kay Los Angeles guard Dennis Schroeder, dapat pagmultahin ng mga referee kapag may maling tawag sa laro. Masakit daw matalo sa maling tawag ng game officials. Natalo ang Lakers sa hindi bababa sa 4 na laro dahil sa mga questionableng tawag o no call ng NBA refs. Bagay na hindi raw maintindihan ni LeBron. Nasa pang-13 pwesto o third to the last ang Lakers sa current West standings sa likod ng 23 wins at 27 losses. Sa ngayon, laglag sa playoffs at play-in picture ang Lakers. Susunod nilang makakalaban bukas ang Brooklyn Nets. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Sa volleyball naman, tuluyan ng lilipat at kukuha ng Japanese citizenship si Pinay middle blocker Jaja Santiago. Yan ang revelasyon ni Philippine Women's Volleyball coach Jorge Souza de Brito sa status ng 6'5" player. Pinoproseso na raw ang pagiging Japanese national ni Jaja. 2022 na-engage ang 27-year-old player kay Taka Minowa na assistant coach ng Japan women's team. Nang tanongin naman natin si Jaja, sinabi niyang hindi pa tiyak ang pagpapalit niya ng nationality, lalo't mahirap daw ang proseso nito. Kaugnay ng balitang yan, hindi na nga isinama sa 2023 SEA Games pool ng Philippine Women's Volleyball Squad si Jaja Santiago. Pangungunahan ni na Creamline stars Alyssa Valdez, Gia De Guzman at Tots Carlos ang pool. 6 ding players mula sa 2021 SEA Games squad ang muling sasabak para makakuha ng spot sa national team. Kasama dyan sina Kat Arado, Gemma Galanza, Maylene Paat, Del Palomata, Kat Tolentino at si Alyssa Valdez nga na kasalukuyang nagpapagaling mula sa isang knee injury. At yan po ang ating Frontline News sa Sports. Ako po si Gretchen Ho. Susunod, patikim sa pagbabalik prime time ni Coco Martin kasama si Lovie Po sa Batang Quiapo, inilabas na. Yan ang dapat abangan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Pinalakpakan ang eksena ni Janine Gutierrez at Joel Torre sa latest episode ng Dirty Linen. Ang patikim naman sa nalalapit na kapatid serye na Batang Quiapo ni Coco Martin, inilabas na. Nasa front line ng balitang yan si MJ Marfori. Bakbaka! Puro na lang basag ulo inaatupag mo. Ang ganda mo ngayon. Napupunta. With kilig at comedy, yan ang mga pasilip na eksena sa upcoming kapatid serye na Batang Quiapo. Ibinida sa trailer ang kakaibang take ng ating primetime king na si Coco Martin sa 1986 FPJ classic film. Mas maaaksyong eksena raw ang dapat abangan sa TV series version nito. Kasama syempre ang supreme actress at anak ni FPJ na si Lovie Po. Abangan ang Batang Quiapo ngayong Pebrero dito sa TV5. Ito ang isa pang dapat tutukan. To the rescue si Janine Gutierrez aka Alexa sa nagwawalang si Rolando na ginagampanan ni Joel Torre. Ikaw ang nagsabi sa akin, Tay, na hindi sapat na mamatay lang sila sa lahat ng ginawa nila sa atin, Tay. Dapat maranasan nila lahat ng sakit na pinadanas nila sa atin, Tay. Superb ang aktingan ng dalawa. Ang latest happening, napag-alaman ni na Alexa na ang misis ni Rolando na si Riza na pagsamantalahan pala ng karakter ni Epi Quizon na si Ador. Kung papaano sila gaganti. Ay wala tayong ititira sa kanila. Lahat sila mapaparusahan. Abangan yan mamaya 9:30 p.m. dito sa TV5. Pero bago yan, Dalhan namin kayo ng ayuda. Anong klaseng ayuda to, Mayor? Kaguluhan! sanib-puwersa na ang mga super soldier para mapatumba si Darna. Yan ay matapos mamatay ng kanyang arch nemesis na si Valentina. Pero paano kung pati ang minamahal ni Darna at Narda na si Brian maging kalaban na rin? Kasalanan lahat ng kaya kailangan mong bayad. Kapit lang mga kapatid, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi dito sa TV5. Dahil huling 2 linggo na ng paborito nating superhero serye.
Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan ang mga balita mula sa Frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasanggas sa pagbabalita. Ako po si Julius Babaw. Ako naman po si Cheryl Posim. Magandang gabi, Pilipinas.